laman ng card mo ay 8 piso at 60 sentimo lang. Hindi ito umaabot sa standard ng party namin. Ay hindi marunong magpaawa ang nanay ko at hindi marunong makipag-agawan. Bawat buwan, ang kaya lang ibigay ng walang kwentang amang yon ay 3,000 pisong barya lang. At lahat yon ginastos niya para lang sa peking gown na ito. Itinuring niya ang walang kwentang ama bilang unang pag-ibig, pero hindi niya alam na itinuturing lang siyang ika-18 kabit nito. Ang peke pa rin. Paano ito makakapantay sa tunay? Kahit ang 3 taong gulang na pamangkin ko ay mas mayaman pa sa kanya. Ganito lang, nangangarap pang mapasok ang pamilya Santos. Ang gwapo niya. Sofia Reyes. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para suportahan ka. Dati, sinabi mong baduy ako, kaya hindi mo ako madala sa mga social events. Ngayon, tingnan mo. Halos walang ginastos, no? Lahat ito ay naipon mula sa monthly allowance na binibigay mo sa akin. Ano sa tingin mo? Maganda ba? Anong maganda dyan? Halata namang di ka pa nakakaranas ng high society. Umuwi ka na nga, huwag mo akong ipahiya dito. Gabriel. Buntis na ako. Kuya Gabriel, ang bagong damit na binili mo para sa akin, ang ganda-ganda! Gustong-gusto ko ito! Sino siya? Pati ang aming mga damit, Ang gaganda rin. Sino naman sila? Di ba pwedeng maging mas mature ka? Bilang isang CEO, dapat lang na may kasama akong ilang babae, di ba? Kahit na maraming babae sa labas, ikaw pa rin ang legal na asawa ko. Sige na, umuwi ka na. Ay naku! Ikaw pala yung ate na unang pag-ibig niya. Ay, pare-pareho lang tayong mga babae rito. Bakit hindi? May cake doon? Pwede bang hiwain mo para sa amin? Ako? Hihiwain ang cake para sa inyo? Tingnan mo ang bait-bait. Tingnan mo ang sarili mo. Napaka-petty mo. kunin mo ang cake na yan at ihampas sa kanya. Kaysa pahirapan ang sarili mo, ibuntun mo na lang sa iba. Bago kong ilong to. Okay ka lang? Bago kong ilong to, anong gagawin mo? Ibuhos mo ang red wine sa kanya. Bilisan. Kuya Gabriel, Spirito, ikaw ba yung nagsasalita? Anong gagawin ko? Mukhang papaluin na niya ako. Takbo. Sofia Reyes! Sofia Reyes, guardia, hulihin niyo siya. Sino ba talaga yung gumawa ng heels? Huwag mo nang kunin, takbo na. Hindi pwede. Paupa lang to. May 4,000 pesos akong deposit. Guardia, hulihin niyo siya. Nasa kanan yung sasakyan. Sa harap, kumanan ka, daanan mo yung shortcut. Ang galing! 3 taon na akong nagde-deliver ng pagkain dito. Kabisado ko. Pasok sa eskinita. Tingnan mo, natural na harang.
Yehe. Espirito, ikaw, nasan ka na, Mommy? Ako to. Ako yung lucky charm mo. Maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang isang kabit na tulad mo na maging isang tunay na reyna. Baby, ikaw yung nagsasalita? Aray! Ang babae talaga puro selos. Kaya mo bang magpakita ng tapang, Miss Reyes? Bilang tunay na nobya, bakit ganyan ang buhay mo? 3,000 piso ito. Kailangan ko pa kitang buhayin, baby. 3,000 piso, pambili ng gown, para sa reputasyon ni Gabriel. Kailangan ng wine tasting class para makasabay sa mayamang pamilya. Pati pamasahe papunta sa mansyon niya, ikaw pa ang gumagastos. 17 kabit? Dapat isa-isahin mong sampalin. Tigilan mo na ang pagtatrabaho. Hindi ganyan ang tatay mo dati. Kababata ko siya at nangako siyang pakakasalan niya ako. Binigyan pa nga niya ako ng sing-sing. Kaya lang hindi pumayag ang nanay niya. Sabi niya, hindi kami bagay. Magkaiba ang estado namin. Nakakainis talaga. Ang mga lalaki, magaling lang mangako. Mga sinungaling. Kung talagang gusto niyang magpakasal, nakawin man ang birth certificate, gagawin niya. Ang walang kwentang amang to, hindi lang isang sing-sing ang ipinalit sa 10 taon mong kabataan. Ginawa ka pang walang-wala. Sofia Reyes, 3 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo. Magpakita ka sa akin ngayon din. Mommy, huwag kang pumunta. Reflex lang yon. Reflex lang. Mommy, aminin ko na, hindi na ako magpapanggap. Isang lucky charm pala ako. Basta sundin mo lang ako, siguradong babaguhin ko ang buhay mo. Gagawin kitang bilyonarya. Bilyonarya. Ano ang gagawin ko? Matulog ka na ngayon din. Bukas diretso tayo sa pagbili ng ginto. Ang pangako ng lalaki nasisira, ang ginto hindi. Sofia Reyes, ang lakas ng loob mong hindi sagutin ang tawag ko. Sofia Reyes, paano ka nangahas na di sumagot sa tawag ko? Kuya! Kuya Gabriel. Kuya Gabriel, huwag kang magalit, please. Sigurado ako, nagpapakipot lang yan. Kaming mga babae ang mas nakakaintindi sa isa't isa. Gusto lang niya eh. Sinasadya niyang pagalitin ka, tapos pipilitin ka niyang magmakaawa sa kanya. Pipilitin akong humingi ng tawad? Ano siya, karapat dapat? Kuya Gabriel, huwag kang magalit. Gusto mo bang subukan yung bagong natutunan kong espesyal na paraan ng pagmamasahe para mapalamig ang init ng ulo mo? Kuya Gabriel, may sarili din kaming paraan ng pagmamasahe para mapalamig ang init ng ulo mo. Ay. Umalis kayo dyan! Huwag niyo akong istorbohin! Inis na inis ako! Hindi! Bakit kaya hindi siya sumasagot sa tawag ko? Nakakatawag na ako ng 78 na. Ang kapal din ng mukha niya, ha? Tama, kung hindi siya sumunod, sisirain natin siya. Nandito naman kami. Tama kung hindi sumunod. Ang ibang babae, gustong gamitin ang anak para umangat pero siya, ayaw magpahawak sa akin. Kung nabuntis lang sana siya, matagal ko na siyang dinala sa Pamilya Santos. Kung hindi, sa kanyang katayuan bilang isang mahirap na estudyante, paano siya naging first love ko? Tama, hindi pa nga ako naging first love mo. Ang maging babae ni Gabriel ay ang pinakamalaking karangalan na para sa kanya at hindi pa alam magpasalamat? At nangahas pang hindi sumagot sa tawag ko. Katiwala. I-block mo ang card ni Sofia Reyes. Hahayaan ko siyang umiyak at magmakaawa sa akin. Opo. Sige na, huwag kang magalit, please. Mami, tara na, bibili tayo ng ginto. Baby, hindi na tayo makakabili. Pinablock ng tatay mo ang card ko. Kuripot! Kahit 24,000 pesos, ayaw pa ibigay. Mommy, ibenta mo na lang ang 80 million pesos na True Love Forever mo. May puhunan na tayo. Mommy, kaysa maghintay sa awa ng mga lalaki, mas mabuting mag-invest sa sarili mo. Sige.
Hija, ang singsing mo ay lab-grown diamond. Pang-mall lang yan. Walang halaga. Mommy, huwag kang magpanik. Kahit lab-grown diamond pa yan, pipilitin kong ibenta yan ng 160 million pesos. Magle-live stream tayo at i-auction natin. Naisip ko na ang title. Sofia Reyes. Binblock mo ko! Kuya Gabriel, may problema tayo. Tingnan mo, nagli-live stream si Sofia Reyes para i-auction ang sing-sing na binigay mo sa kanya. Ano? Mga guys, panoorin niyo to. Ito, regalo ni Gabriel to. Kahit aso ayaw suotin yan, ibebenta ko to ng mura. Sofia Reyes. Ito ay regalo ni Gabriel, ang True Love Forever. Ang orihinal na presyo ay 80 milyon. Ngayon ay isa subasta ito. Ang opening bid ay 8 milyon. Ano? 8 milyon. Ang singsing ng kasal ng tagapagmana ng Santos, ibinebenta. Pinakamalaking chismis ng taon. Anong karapatan mong sabihin ikaw ang nobya ni Sir Gabriel? Kami ay kababata, 10 taon na ang nakalipas. Anong karapatan mong sabihin ikaw ang nobya ni Sir Gabriel? Magsalita ka. Anong karapatan? Ikaw lang ang nagsasabi. Magsalita ka, nasa akin ang sertipiko. Lalong kawili-wili inaabangan ko ang susunod. Wow, Maaaring galing. i-verify ang Totoo numero. ito, na-verify Kaya totoo ko ba na. ito Ako o ay hindi? mag-o-offer Mga ng kaibigan, 24 mag-o-offer na ako. milyon. 24 na milyon. 40 milyon. Ang tunay na nobya ni Sir Gabriel. Totoo ito. Na-verify ko na. Ang ganda naman nito. 40 milyon. 25 milyon 600,000. 28 milyon. 80 milyon. 80 milyon. 8 milyon. 2 milyon. Juising buhachen 34 milyon. 32 milyon. Tuloy, 80 milyon. Ito ay true love forever kasi. Baby, ikaw ang Diyos ko. Huwag magmadali, mami. Ang singsing na ito ay maaaring ibenta ng 160 milyon. 160 milyon. Ang babaeng ito ay talagang sobrang dukha. Wala nang limitasyon ang kahirapan. Itinuring niya ang pagmamahal na ibinigay mo sa kanya, Kuya Gabriel, bilang murang bagay. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi ko gagawin iyon. May nagsasabi pa lang si Sir Gabriel ay nagregalo sa akin ng True Love Forever na isang lab-grown diamond. Buti na lang ako ngayon ay nasa sentro ng pagsusuri ng alahas. Agad kong ipapasuri sa eksperto. Tertaan wo Shujing Shenbing, lab-grown diamond bilang singsing ng kasal? May makakapagpaliwanag ba sa nangyari? Sobrang kuripot ni Sir Gabriel. Agad na pagsusuri. Matapang ang host. Hindi pwede. Hindi dapat malaman ng ibang tao na nagregalo ako ng lab-grown diamond. Kung hindi, lubusan akong mapapahiya. Chen, may makakapagpaliwanag ba sa akin sa nangyari? Rumang Yi Ruhuan. Bagong dating lang ako. Liang Chen mo, 2 milyon kwan ay? Rumang Yi Ruhuan. Bagong dating lang ako Moguge. Lab-grown diamond bilang singsing ng kasal. Magta-transfer na ako ng pera ngayon. 160 milyon, Kuya Gabriel. 16 Ikaw ba ang magiging 16 tanga? Chuching Yeyu Rande. Sobrang kuripot ni Sir Gabriel. Bobo ka ba? Kung hindi ako mag-o-offer, malalaman ng lahat na iniwan ako si Gabriel. Kung mag-o-offer ako, iisipin lang ng mga tao na naglalandian lang kami. Hindi lang ako mag-o-offer, bibigyan ko pa siya ng bonus na 8 milyon. Agad na pagsusuri. Matapang ang host. Pumasok ang Agad na Yao Sigwan na pagsusuri. siya mula sa Matapang host. ang host. Ang panganay na lalaki ng pamilya Santos, bumili ng peking brilyante para linlangin ang nobya niya. Plus follow. 16,000. May tanga talagang gumastos ng 160 milyon para bilhin ang singsing na ito at nagbigay pa ng bonus. Sino ang nang insulto sa akin? Mami, ito na, bilhin natin to. 180. Pero bagsak ang ginto ngayon. Ayon sa datos sa scam to. Mami, yung 20 milyon mo kung itataya mo, baka wala man lang kalansing. Mawawala lang yan. Huwag kang matakot, ako ang lucky charm mo. 20 milyon all in tayo. Pangako ko, iaangat ka nito. Sige. Ikaw lang ang pag-asa ni Mami. Susunod ako sa'yo. Tapos na. Sinong bumili nito? Kilala to bilang patay na stock. Sinong bumili, naipit, tapos na yan sigurado. Ubos na pera niya. Bumagsak. Sabi ko sa'yo eh. Bumagsak. Sofia Reyes. Anong ginagawa mo sa stock exchange? Alam ko na. Alam mong pupunta ako rito. Kaya sinadya mong abangan ako, no? Hindi pa tayo nagtutuos. Sinong nagpahintulot na ibenta mo yung singsing na regalo ko? Oh, ikaw ang nagsabing regalo sa akin yan. Bahala na ako sa gagawin ko.
Ang tapang mo na. Di mo na sinasagot tawag ko. Sinasabi ko sa'yo, ang pagpapakipot mo dapat may limitation. Nag-iinarte ka pa rin? Hotel lang sila. Ikaw ang tahanan ko. Maging babae ko na lang. Huwag kang magselos. Narinig mo? Ayoko talaga. Sofia Reyes, dito ka pala para mag-stock trading. Stock trading ba ang bagay sa'yo? Kaya mo ba yan? Paluging stock pa ang pinili mo. Talagang tanga ka. Sofia Reyes, inilagay mo lahat ng pera mo para bilhin ang paluging stock na ito? Simula nang makilala kita, hindi pa kita nakikitang kumita ng kahit piso. Tapos ngayon iniisip mo pang biglang yaman? Tanga ka ba? Dali ilabas mo na agad lahat ng perang inilagay mo dyan. Yung lugi charge to experience na yan, galing sa akin. Baby. Ang stock na to, hindi ba talaga maganda? Ngayon mo lang nalaman na tawagin akong baby. Makinig ka sa akin. Kung gusto mong mag-stock trading, ako muna ang paglaruan mo. Ang ibig kong sabihin, kung gusto mong mag-stock trading, ako ang top stock na i-trade mo. Mommy, sa ngayon, hindi talaga maganda ang stock na to. Pero bilang isang lucky charm, kung anong stock ang piliin ko, siguradong biglang taas yon. Alam mo ba kung bakit ako ay siguradong kikita? Dahil ang Santos Group? May think tank na pinakamagaling. Sumunod ka lang sa kapital kahit konting tip lang ang makuha mo. Sapat na yon pang habang buhay. Tingnan mo ito. Ang Golden Peak Tech na ito, tataas talaga sa susunod na linggo, 30%. Kung gusto mo talagang maglaro ng stocks sumunod ka sa akin. Isasama kita. Mommy, Huwag kang maniwala dyan. Malapit nang bumagsak ang kumpanyang ito. Diretso sa limit daw ng stocks nito. Bankrupt agad ang kumpanyang yan. Babagsak ang stock nanto. At mababankrupt din ang kumpanya. Sophia Reyes. Mabait ako, isasama pa kita para kumita. Sinasumpa mo ako? Mabuti lang ang loob ko para payuhan ka. Kahit ano ang mangyari, hindi ako sasabay sa'yo sa pagbili. Ikaw na ang bahala dyan. Sige, matapang na. Hihintayin kong pagsisihan mo to. Okay lang yan, Kuya Gabriel. Naniniwala ako sa'yo. Sasabay ako sa'yo sa pag-invest. Nag-invest ako ng 16 na milyong piso. Hayaan mo na, sinabi ko na sa inyo yan. Tungkol sa stock trading ko, kung malugi man o kumita, ako ang may sagot. Wala kayong pakialam. Sophia Reyes, hihintayin kong maubos yaman mo sa pagkalugi. Sa tamang panahon, kahit na lumuhod ka sa harap ko at magmakaawa, hindi kita papansinin. Kahit anong gawin mo. Kuya Gabriel, bumaba na. Huwag kang OA, basurang stock lang yan, bumaba. Anong drama mo? Hindi yung stock niya, stock natin ito. Ang Golden Peak Group, sinampahan ng kaso. Limit down na ang presyo ng stock. Stock exchange. ₱400 milyong piso ang ininvest ko. Paano to? Ang sarap. Siyempre masarap, Mommy. May hustisya ang langit sa masasamang tao. Yung pagsagot mo kanina sa walang kwentang ama, ang galing-galing mo. Kasi gusto ni Mommy na maging magandang halimbawa para kay baby. Gusto ni Mommy maging matapang na ina. Huwag kang mag-alala, Mommy. Nandito ako para sa'yo. Sa buong buhay mo, swertehin ka. Pero yung stock natin patuloy na bumababa. Huwag kang mag-alala, Mommy. Mamayang gabi ang totoong laban. Mommy, ang target natin mamayang gabi ay ang Star Sphere Tech. Sa account mo, may natitira pang 8 milyong piso mula sa walang kwentang ama. Sakto lang para makapasok sa bidding. Kung makuha mo ang project na ito, magiging pinakamakapangyarihang babae ka sa buong lungsod ng Nueva. Miss, ang lugar na ito, hindi para sa mga katulad mo. Kung ayaw mong mapahiya, umalis ka na. Gusto mong pumasok? Dapat lampas 8 milyong piso ang assets mo. Meron ka ba niyan? Proof of funds. Nako, ang ganda. Paano siya nakapasok?
Dito, kailangan mo ng assets na. 8 milyong piso. Bago ka makapasok, Kailan pa naging ganito kayaman si Sofia Reyes? Siguro nga, nakisama lang yan sa iba para lang makasingit. Ang totoo, gusto lang niyang maakit ang atensyon ni Kuya Gabriel. Sofia Reyes. Mga ginang at ginoo, ang susunod na iaalok sa inyo ngayong gabi ay ang isa sa pinakamay potensyal na proyekto, hatid ng koponan ng Starsphere Tech. Sige, ngayon ang mga interesado ay maari nang mag-bid. Ayan na, VR technology. Mommy, mag-bid ka na. 8 milyon, bid ko yan, ako ang magbabid. Hindi ba yan si Tangang Sofia Reyes? Sino ang nagpapasok sa kanya? Alam mo ba, noong nakaraan, nag-trade yan ng ginto tapos inilagay lahat ng pera niya sa isang basurang stock. Ang nangyari, palubog ng palubog ang stock na yon at araw-araw 4 na milyong piso ang lugi niya. Walang-wala ka na? Nagmamayabang ka pa? Tingnan natin kung makakapaglabas siya ng 40 milyon. Kung hindi lang binigyan ni Kuya Gabriel, hindi siya makakapasok dito kahit para maging receptionist. 24 na milyon. 40 milyon. 80 milyon. Gusto ba talaga niya tong proyekto? Hindi. Nagseselos lang yan dahil sa nangyari nung araw. Mami, ituloy mo. Baby, saan kukuha si mommy ng 80 milyon? Ano? Oy, cutie, magpapa-impress ka pa ba talaga? Sofia Reyes, huwag ka nang nakikipagkompetensya sa akin. Magmakaawa ka sa akin. Baka sakaling ay ibigay ko pa ito sa'yo. Huwag kang matakot, Mami. Siguradong kita ang proyektong ito. Magbid ka lang ng magbid. Sige na. 160 milyon. Apat na raang milyong piso. Gabriel, wala siyang alam. Bakit ka nakikipagkompetensya sa kanya? Ibigay mo sa akin ang 400 milyong piso. Gagawin ko ang lahat. Kuya Gabriel, kaya rin namin. Magawin natin to ng todo. Saan niya nakuha ang 800 milyong piso? Naglalaro lang ba yan? Magkano man ang sabihin niya? Sofia Reyes, gusto mo bang mamatay? Paano kung wala kang pera na ganoong kalaking halaga? Sa buong lungsod ng Nueva, baka hindi ka na makapagtrabaho dito. Tama. Limitado ang pondo ni Sir Gabriel. May ibang kumpanyang naghihintay na makipagtulungan sa atin. Sige. Hindi na ako sasali. Tingnan natin kung paano niya ibibigay ang 800 milyong pisong iyon. Magmamakaawa pa rin siya sa akin. Tangang walang kwentang ama. Kung hindi niya kukunin ngayon, maiipit sa teknolohiya ang kumpanya niya sa hinaharap. Ang patent fee pa lang, bilyon-bilyong piso na ang dagdag bayad taon-taon. Siguradong magsisisi siya. Binabati kita, bidder number 68, Miss Sofia Reyes. Miss Reyes, nasa lungsod ng Nueva tayo, sa pinaka-autoridad na bidding. Kung magbibigay ka rito ng fake bid, mahaharap ka sa parusa. Hindi makapagbayad, impostor nga. Ayan, sumablay ka na. Wala kang pera, nagmamayaman ka pa rin. 800 milyong piso, nakakagulat. Sofia Reyes, ngayon magmakaawa ka sa akin. Baka pagbigyan pa kita. Mga bodyguard. Baby, anong gagawin natin? Wala akong 800 milyong piso sa card ko. Mami, 10 segundo na lang. 9, 8, 7. Anong tumaas? Biglang tumaas ang presyo ng ginto. Pinakamalaking pagtaas sa loob ng 30 taon. 5. Hulihin siya. Tingnan ninyo ang malaking screen. Tingnan nyo ang malaking screen. Congratulations kay Sofia Reyes sa matagumpay na pagbid. Paano ito nangyari? Imbestigahan nyo. Kunin nyo ang transaction records sa back-end, pati ang source ng pondo. Imbestigahan nyo ng lubusan. Imposible ito. Yehey, ang galing mo talaga, baby. Tumaas ng husto ang gintong binili ko. Ay! Biglang tumaas ang presyo ng crude oil sa mundo. May gulo sa Middle East. Pinakamagandang oras para bumili ng ginto ang araw na yon. Ako pa ang tumawa sa kanya. Akala ko tanga. Ako pala ang tanga. Anong ingay yan? Basurang stock lang yan eh. Kahit naswertehin ka,
Ang maximum na kikitain mo ay 24 hanggang 40 milyon. Tingnan natin kung paano niya pupunuin ang 800 milyong pisong butas na ito. $3,825 on 4.5%. Less than 12%, 3,825 on Forts Walong 0. 1.6 billion. Imposible! Posible. Photoshop lang yan. Peke talaga yan. Ang dukhang to paano magkakaroon ng 1.6 bilyon? Tanga, tumawag ako sa'yo ang dami-daming beses. Hindi mo sinasagot. Ang lakas ng loob mo makinig ka ng mabuti. Kailangan makuha ang isang proyekto. Anong proyekto? Starsphere Tech. Napakahalaga ng proyektong ito. Kung hindi mo ito makuha, huwag ka nang magpakita sa akin. Ano? Ngayon naman, inaanyayahan natin si Miss Sofia Reyes at ang kinatawan ng Starsphere Tech Team. Stock Goddess Sofia, sa susunod mong galaw, pwede bang isama mo kami? Nang araw na binili niya ang stock na ito, ako mismo ang nakasaksi. All in. Walang kurap. Ang lakas ng loob niya. Ang galing pumili. Kitang-kita na noon pa lang na hindi ordinaryo ang stock na ito. Ma'am Sofia, Miss Reyes, tanong ko lang po, paano niyo po tumpak na nahulaan ang galaw ng ginto? May insider info po ba kayo? Miss Reyes, pwedeng magsalita tungkol sa pagpili niyo sa larangan ng VR technology? Miss Reyes, magsalita naman po kayo. Sagutin niyo po ang tanong ko, Ma'am Sofia. Mommy, nakita mo na, simula ngayon hindi ka na magiging pang-18 ng kahit sino. Dito, ikaw ang una at nag-iisa. Gagawin kitang pinakamakapangyarihang bilyonarya sa lungsod ng Nueva. Sige lang, ipagpatuloy nyo ang development. Kung kailangan nyo ng pera, sabihin nyo lang sa akin. Susuportahan ko kayo ng buong puso. Ma'am Sofia, hindi namin kayo bibiguin. Ito ang 14% ng shareholder agreement. Ito rin ang aming pasasalamat. Sofia Reyes. Alam kong hanggang ngayon, nakikipagkompetensya ka pa rin sa akin. Ang project na ito sa mga kamay mo, kung wala ang gabay ko, baka malugi ito hanggang sa mawala ang puhunan. Ang agwat natin, hindi lang yun kaunti, malaki talaga. Alam ko. Sofia Reyes, ayaw na ng pamilya Santos sa'yo. Kung ngayon ay hindi mo ito ibibigay sa akin, pupunta agad ako para sa isang fixed marriage sa anak ng Torres Group. Sa susunod na buwan, magkakaroon na ako ng kasal. Oh. Tingnan mo. May pakialam ka pa rin sa akin, ha? Basta't gusto mong bumalik, maging mabait kang kabit ko. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Hindi na kita pag-iinitan sa mga ginawa mo noon. Sa 18 tao na ito, ikaw pa rin ang pinakamahal ko. Hindi kaya gusto mo lang akong magbigay ng pera para sa kasal mo? Sabihin ko sa'yo, imposible. Sofia Reyes, Mami, umilag ka sa kaliwa, ikaw. Hoy! Ikaw, babaeng baog at sakim sa ari-arian ng pamilya namin. Gusto mo pang lumapit sa anak ko? Ako... Suntok kita. Aray ma, ano bang ginagawa mo? Hindi ba't pumayag na ako sa fixed marriage? Pumayag naman si Sofia na maging lihim. Sinabi niya yon. Ano ba tong babae na to? Hindi man lang siya karapat-dapat na magbitbit ng sapatos mo. Hindi ba't nakipagsapalaran lang siya at bumili ng kaunting ginto para kumita ng konti? Ang pera kong ito sa paningin ninyo ay talagang walang halaga. Pero ang paggawa ko ng pera ay hindi para respetuhin ninyo. Sa susunod na buwan, ikakasal na ang anak ko. Sa isang tunay na tagapagmana na kapantay niya. Ikaw, anong karapatan mong makapasok sa pamilya Santos? Lumayas ka! Huwag kang matakot, Mami! Ipapahiya ko ang mga taong nang-aapi sa'yo! Kapag naumpisahan na ang bagong proyekto, ang mga konserbatibo sa pamilya Santos ay mapapalitan ng mga bagong puwersa. Hindi magtatagal ang kanilang pagyayabang. Tama ka, baby. Pasensya na, hindi ko naisip na makapasok sa pamilya Santos. At ayaw kong magkaroon ng anumang ugnayan kay Gabriel. Ang pamilya Santos ay sumikat ngayon, pero habang buhay ba silang sikat? Makakasaksi ako sa araw na mapapalitan ng pamilya Santos ng mga bagong puwersa. Ikaw.
Ang walang hiyang Sofia Reyes na yan. Sino ba siya sa akala niya? Nangahas pang sumpain ang aming pamilya, ang pamilya Santos. Ano ba talaga siya para magmalaki? Pakalma po kayo, tita. Hindi niya po karapat-dapat ang galit nyo. Kung magkakasakit pa kayo dahil sa kanya, hindi na yun sulit. Paano ko mapapalunok ang galit na ito? Nakikita ko si Gabriel na bibihag na ng babaeng yon. Hindi ko papayagang ang babaeng ito. Nasirain ang kasal ni Gabriel. Tita, niloloko lang ni Gabriel yan. Kung talagang mahal niya ito, paano niya bibigyan ng 24,000 piso lang bilang allowance bawat buwan? Nakakasuka talaga ang babaeng ito. Kung gusto ninyo siyang parusahan, may naisip akong paraan. Anong paraan? Hello, anong nangyari? Ma'am Sofia, may problema. Lahat ng pinag-uusapan nating pakikipagtulungan ay biglang natigil. Ang pag-develop ng teknolohiya ay nangangailangan ng malaking pondo. Kung wala tayong makitang bagong partner, magsasara na lang ang kumpanya. Huwag kang mag-alala. Huwag mong itigil ang pag-develop ng teknolohiya. Ang usapin ng pondo, ako na ang bahala. Anong gagawin natin, baby? Sinadya ng pamilya Santos na atakihin ako sa pamamagitan ng pag-target sa Starsphere Tech. Kung tuluyang magsasara ito, sayang lang ang lahat ng pinaghirapan natin. Mami, nakalimutan mo ba? Ako ang iyong personal lucky charm. Habang nandito ako, pinakamataas ang swerte mo. Pera lang yan, di ba? Meron ka pang 400 milyong piso sa kamay mo. Sapat na yon para maging puhunan natin. Puhunan? Ibig mong sabihin mag-invest sa ibang proyekto? Pero sa buong lungsod ng Nueva, sa buong lungsod, sino ang maglalakas loob na kalabanin ng pamilya Santos, Su-on-u? Yes. Mami, ang susunod nating gagawin ay hindi mag-invest, kundi tapusin ito ng isang bagsakan. Anak, yung bawat batong ito, parang magkakamukha naman, di ba? Alin ba talaga ang pipiliin? Huwag kang magmadali, Mami. Wala pa yung magagandang klase. Hintay lang tayo. Ang bida, syempre, laging huling lumalabas. Sir Gabriel, Miss Lira, ang mga batong ito ay pribadong koleksyon mula sa lumang minahan. Ang kalidad ay napakaganda. Nang malaman na darating si Ma'am, espesyal na inutos ni Sir Gabriel na itago ito para sa inyo. Kuya Gabriel, ang bait-bait mo talaga sa akin. Sa kaarawan ni Lolo ngayon, sana ay makakuha ako ng pinakamagandang jade para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Ang problema mo, problema ko na. Ngayon, inimbitahan ko ang 2 dalubhasa para magsuri. Talagang hindi ka uuwing walang dala. Ay nako, hindi ba si Don Hugo yan? Siya ang buhay na alamat sa mundo ng pagtaya sa Jade. Noong nakaraan, nakita ko mismo. Natumaya siya sa Jade laban sa iba. Isang hininga lang, 10 glass grade ang nabuksan niya. Kumita siya ng 640 milyong piso. Ang galing talaga ni Sir Gabriel. Kahit sa pag-aaral ng Jade, ang pinaka-autoridad na si Professor Cruz ay naimbitahan niya. Pakiusap sa inyong dalawa, piliin ninyo ang pinakamaganda. Huwag ninyong biguin si Lira. Walang problema. Mami, magtago ka muna. Hintayin mong matapos silang pumili. Lira, alin ang gusto mo ngayong gabi? Ako ang magbabayad. Kuya Gabriel, siya ba ang iyong first love, Miss Reyes? Kuya Gabriel, hindi kaya sadyang sinundan ka ni Miss Reyes sa lugar ng Jade Gambling? Napaka-devoted mo naman. Bakit ka nandito? Hindi ba't nagbanta ka nun? Natatanggihan mo ako ng matindi? Alam ko na. Dahil ba sa investment company mo may problema? Kaya ngayon, nagmamakaawa ka ba para palayain kita? Si Miss Reyes pala. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Pero, ako at si Kuya Gabriel ay ikakasal na. Kung patuloy kang makulit ay mukhang hindi magalang, di ba? Mami, huwag mo nang pansinin ang 2 baliw na yan. Tingnan mo, nakakita ako ng Imperial Green. Pasensya na, makikiraan po. Hoy! Alin ba yan? Yung magandang na bato na may mga disenyo? O itong maitim na batong ito? Hindi yon. Iyon, huwag mong maliitin ang batong ito. Tingnan mo, ang balat nito ay kulay abo. Ang mga buhangin ay singlinis ng asin.
May nakausling mga banda pa sa ibabaw. Typical na Imperial Green yan. Ah, ganun pala. Boss, gusto ko ito. Hoy! Miss Reyes, hayaan mo akong magsabi, ang ordinaryo naman ng batong ito. Sigurado ka bang bibilhin mo to? Maluwag ang balat, magaspang ang mga buhangin, walang kalidad. Ordinaryong bato lang yan mula sa bundok, walang lalabas dyan. Ma'am, Napili na namin. Talagang napakagandang jade na malinaw. nakakahiya ka? Nakakahiya, di ba? Kung kulang ka sa pera, sabihin mo sa akin, sa mga bagay na ito, wala kang alam. Baka akala ni Miss Reyes na sa swerte lang ay makakakuha siya ng Imperial Green. Tama. Sa loob nito ay Imperial Green. Miss Reyes, ang galing mo talagang pumili. Dahil sinabi niyang may Imperial Green sa loob nito, ang batong ito ay malamang napakamahal. Oh. Miss Jiang, ang batong ito namin ay 160 million pesos. Ikaw, kaya mo bang bayaran? Credit card. Tama na ang kakulitan mo. Ang mga tao sa paligid ko ay mga dalubhasa sa jade gambling. Sabi nila, walang mapapala dyan. Bibili ka pa rin? Pakialam mo? Perang pinaghirapan ko to at hindi ko ibibigay sa'yo. Ikaw. Dahil determinado si Miss Reyes na bilhin ito at ayaw niyang tanggapin ang kabutihan mo, hayaan mo na siya. Kapag nagdusa siya sa sarili niyang desisyon, matatauhan din siya. Una, buksan muna natin ang 5 napili natin para makita niya kung ano ang tunay na jade gambling. Ay naku, Diyos ko. Sunod-sunod, 5 bato ang nabuksan na puro top grade na glass grade. Dahil nagtulungan ang 2 master na ito, talagang magaling sila. Talagang karapat dapat maging Ginang Santos sa hinaharap. Ang swerte niya, hindi kayang pantayan ng ordinaryong tao. Pasensya na, Miss Reyes. Ang mga magagandang bato rito malamang na naubos ko na. Ang mga ito, kung ikukumpara sa bato ko, basura lang ang mga iyan. Buksan. Ito ang Imperial Green. Totoo ba to? Ito ang Imperial Green? Imperial Green. Sa buong buhay ko, nakakita ako mismo ng Imperial Green. Kunan ng litrato, ito ipagmamalaki ko to habang buhay. Sino ba yung babae? Ang swerte naman. Grabe na to. Paano ito nangyari? Paano niya nagawang makakuha ng Imperial Green? Baby, ang galing-galing mo. Sofia Reyes, bakit ba lagi kang may ganitong swerte? Miss Reyes, akin na to 3.2 bilyong piso. Sandali, 4 bilyong piso, mag-transfer ako agad. Sold. Hala, hindi ba't sabi ninyo basura lang ang laman nito? Nagkamali ako. Sa unang hiwa pa lang, Imperial Green na agad. Top-notch ang batong ito. Sofia Reyes, yung jade gambling, ang bagay lang talaga sa'yo ay ang magsugal dito. Ngayong gabi, pupunta kami ni Kuya Gabriel sa Starglow Auction House. Doon sa Starglow, doon naglalaban ang mga tunay na mayayaman at makapangyarihan. Starglow Auction House. Ito ang pinaka-eksklusibo at pinakamahal na private auction sa lungsod ng Nueva. Sabi-sabi, mga mayaman at makapangyarihan lang ang nakakapasok. At kailangan mo rin ng imbitasyon na galing mismo kay Don Carlos para makapasok. Nakalimutan ko. Miss Reyes, baka yung pintuan pa lang ng auction house hindi mo na maabot. Mommy, sa Starglow Auction House ngayong gabi, may tunay na kayamanan na nakatago. Maniwala ka sa akin. Makakapasok ka. Hindi lang ako makakapasok, malaki pa ang kikitain ko doon. Baby, nagsalita na ako ng malaki pero paano tayo makakapasok? Mommy, nakalimutan mo na ba yung itim na jade na iniwan sa'yo ni Lolo? Yung sinasabi mo ay hindi ba yung patong pampatag ng mesa? Ito na nga, Mommy, punasan mo nga ito. Ito, jade ito, pero ang tawag ni Lolo dito ay Lucky Stone. Sabi niya, nakita lang daw sa may ilog para protection mo yan. Top grade Hethian jade ito. Si Don Carlos ang may-ari ng Starglow Auction House at ang lolo mo noon ay matalik na magkaibigan. Patunay ng pagkakaibigan nila ang jade na ito. Kapag nakita ito, para na ring nakita siya. Sofia Reyes,
Ang tapang mo pumunta ka pa talaga. Nagpapakahirap ka para lang sa pride mo. Nandito na ako, makakapasok ako. Matigas ang ulo Sige. Nasaan ang invitation mo? Gusto kong makita kung paano ka makakapasok gamit lang ang bibig mo. Ma'am, patingin po ng invitation ninyo. Wala akong invitation dahil hindi ko kailangan. Don Carlos, nandito na po si Miss Reyes. Ang aking tagapagligtas yan, ang apo ni Ginoong Reyes. Papasukin mo siya agad. Opo. Ano ba to? Itim na bato lang ba to sa tabi ng kalsada? Haha. Sofia Reyes, ang taas pala ng tingin ko sa'yo. Akala ko may kaya kang ilabas na heirloom para mapansin ka ni Don Carlos. Tama na. Sofia, umalis ka na ngayon para hindi ka mapahiya. Kailan ka pa naging ganito, taong mahilig sa karangyaan? Nakikita mo to. Ito ang espesyal na trato dahil sa malalim na pakikipagtulungan ng pamilya namin at ni Don Carlos. Upuan sa unang 3 hanay, VIP access. Pero mga babaeng tulad mo, marami na akong nakilala. Magpipicture lang sa labas, magpo-post ng social media location, kunwari nakapunta na. Kahit nakaisa ka lang, panalo ka na. Katiwala, Leo. Hindi ko inakalang ganito kabait si Don Carlos. Pinuntahan pa ako ng personal para asikasuhin. Miss Reyes, sumama po kayo sa akin sa unang hanay. Espesyal na daanan. Nakapagpaalis na kami ng iba para sa inyo. Ano? Salamat sa paghatid. Sige po. Mga mahal na bisita, ang susunod ay ang pangunahing item ngayong gabi. Ang raw stone na ito ay galing sa 100 taong lumang minahan. Buo ang balat, pino ang buhangin, panimulang tawad, 400 milyon. Mami, ito na yon. Sa loob nito, buong-buo ang higanting Imperial Green. Mas malaki ito ng higit 10 beses kaysa sa nabuksan natin kanina. Kahit anong mangyari, kukunin natin to. 480 million. 560 million. Miss Reyes, ang batong ito magugustuhan talaga ng lolo ko. Hindi mo naman sigurong gustong makipag-agawan sa akin? 640 million. Lira, tigilan mo na yan. Ayoko lang talaga sa pagyayabang niya. At saka, anong pera ba meron siya? Gusto ko lang siyang mapahiya sa harap ng lahat. 720 million? 800 milyong piso. Hindi ba yan ang unang pag-ibig ni Sir Gabriel? Balita ko, ang pamilya Santos ay hindi talaga balak na pakasalan siya. Ang nasa tabi niya ngayon ang siyang tunay na kinikilalang fiancé ng pamilya Santos. Hala, kaya pala nagpapakitang gilas para sa karibal. Nagpapanggap na mayaman. 800 milyong piso, una. 800 milyong piso, pangalawa. Ice! Sakto lang ito ngayon. 1 bilyon at 200 milyong piso. Ha? 1 bilyon at 200 milyong piso? 1 bilyon at 200 milyong piso? Kuya Gabriel, ikaw... Sofia Reyes, ipaparamdam ko sa'yo? Kung sino ang tunay na hari rito. Si Sir Gabriel ay nag-alok ng 1 bilyon at 200 milyong piso. May magtataas pa ba? Mukhang si Sir Gabriel ay gustong ipagtanggol ang kanyang fiancé. Kawawa naman si Miss Reyes, gumastos ng malaki. Pero hindi pa rin mabawi ang puso ng lalaki. Maipagpatuloy mo. 1 bilyon at 600 milyong piso. 1 bilyon at 600 milyong piso? Nababaliw na ba ito? Baliw na. Sofia Reyes, tigilan mo na yan. Hindi maliit na halaga ang 1 bilyon at 600 milyong piso. O kaya naman, dahil lang sa pag-aaway sa akin, nawalan ka na ng hiya? Hanggang ngayon, akala mo ba nag-aaway lang tayo? Kapag gumagastos ako si Sofia Reyes, bakit kailangan kong isipin ang nararamdaman mo? Mga tauhan! Bitawan niyo ako! 1 bilyon at 600 milyong piso, Sofia Reyes.
Sa account mo ngayon, magkano pa ang natitirang balanse? Gusto mong sabihin ko ng harapan? Dalhin niyo siya pabalik sa pamilya Santos. Huwag kang magpahiya rito. Tigilan niyo. Tigilan niyo. Batang Santos, sa teritoryo kong si Carlos Villanueva, ang lakas ng loob mong apihin ang apo ng aking tagapagligtas? Mukhang hindi mo talaga iginagalang ang isang lolo tulad ko, no? Don Carlos, ang pamilya Santos ay inaayos ang sarili naming problema ng pamilya. Problema ng pamilya? Special na panauhin ko si Sofia. Ang problema niya ay problema ko rin. Hija, noong araw, ang lolo mo ay nag-iwan sa akin ng pondong pang-emergency. Kung may magustuhan ka man, magbid ka ng walang takot. 1.6 bilyong piso. 1.6 bilyong piso. Una. 1.6 bilyong piso. Pangalawa. Sofia Reyes, ikaw. Sold. Hahatiin ko ang bato ngayon din. Ay naku, ang hiwa na ito ay nagkakahalaga ng 400 milyong piso. Nasira nga talaga. Sabi ko na nga ba, baliw talaga siya. Ituloy. Hahatiin mo pa? Hija, tumigil ka na. Marami sa industriyang ito ang nauuwi sa siraang pamilya at ubos yaman. Puro dumi, maluwag ang istruktura. Mukhang wala talagang jade ito. Ay nako. Sa pagkakataong ito, kahit ako ay nagkamali rin ng tingin. Mommy, huwag kang magpanik. Sa gitna ng batong iyon ay may malaking piraso ng Imperial Green. Maniwala ka. Ipakita natin ang liwanag nito. Hatiin sa eksaktong sentro, isang hiwa lang. Miss Reyes, masyadong mapanganib ito. Kung ang hiwang ito ay walang jade, masisira ang buong bato. Isang basag na bato lang ito. Magkano ba ang halaga niyan? May saysay pa bang hati nito? Basag na bato, hahatiin pa? Hatiin. Imperial Green? Ang ganda talaga nito. Imperial Green. 60 taon na akong nabubuhay. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kay gandang kulay berde. Puno ng kulay. Walang kahit anong bahid. Ganito kalaking bato, wala man lang bitak. Ito, isang siglo bago muling makita ang ganito. Don Carlos? Miss Reyes? Oh well. Ang batong ito, ang aming grupo ay handang mag-alok ng 24 bilyong piso, 24 na bilyong piso, cash na bibilhin. Nagbibiro ka ba? Ang batong ito ay hindi bababa sa 32 bilyong piso. 32 bilyong piso. Mommy, naramdaman mo na ba ang saya ng isang chosen one? Nagawa mo na! Ma'am Sofia, kakadating lang sa aming account ng 8 bilyong pisong cash. Ang budget ng aming laboratorio sa susunod na quarter ay may pondo na rin. Para kang Diyos sa amin. Ang pilot project ninyo ay pwedeng magsimula na ng bidding. Oo! Ma'am, sinundan namin si Sofia Reyes sa loob ng 2 buwan. Tuwing linggo, pumupunta siya sa isang pribadong ospital. Si Sofia Reyes ay buntis. Sinusuri namin ang lahat ng galaw niya sa buong 1 buwan. Ang nasa tiyan niya ay siguradong anak ni Sir. Ano? Ma'am Sofia, naghihintay na po ang bisita sa pribadong kwarto. Kaya pakiusap na kayo lang po ang pumasok. Ma'am Sofia. Ito ang unang kumpanyang handang makipag-ugnayan sa Starsphere Tech. Siyempre, dapat kong ipakita ang aking sinseridad.
Ituro mo ang daan. Mommy, hindi maganda ito! May problema ang private room na ito. Ikaw? Bakit ikaw? Nandito na si Sofia. Tara, umupo ka. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkakausap ng maayos bilang magbiyenan. Mami, ito ay isang malinaw na bitag. Masama ang balak niya. Tita, kami ni Gabriel ay hiwalay na. Wala namang magbiyenan dito. Sofia, ako ang mali sa nangyari nun. Humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Ang galing ng pag-arte. Gusto yata maging best actress. Naging tanga ako. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ni Stella Vargas. Muntik ko na kayong ipahamak ng aking tunay na apo. Hala, paano niya nalaman na may baby ka? Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ituturing talaga kitang tunay na anak. Kung muling magloko si Gabriel, babaliin ko ang mga binti niya. Sofia, ang nasa sinapupunan mo ay ang tunay na dugo ng aming pamilya Santos. Para sa kapakanan ng bata, patawarin mo na kami. Sige na, ha? Tara, uminom ka muna ng tsa para kumalma. Mami, huwag. May malakas na pampakalma sa tiya. Buti na lang at hindi ko ininom. Alam kong may masama siyang balak. Huwag kang matakot. Nandito ako para sa'yo. Walang sino man ang makakasakit sa atin. Ang tiyang ito, hindi ko na iinumin. Hindi naman ito madadaan sa simpleng sorry lang. Tapos na kami ni Gabriel. Wala nang pag-asa yon. Kung ganoon, ayaw mo ngang patawarin si Gabriel? Oo. Sige. Ayos na ayos. Sofia Reyes, huwag mong isipin na dahil kumita ka ng konti, makakalaban mo na ako. Sinasabi ko sa'yo, hanggat ipinagbubuntis mo ang anak ng pamilya Santos, miyembro ka ng pamilya Santos, ang bata sa tiyan mo ay dapat Santos ang apelyido. Hindi ka pala nandito para humingi ng tawad. Nandito ka para agawin ang anak ko. Tama. Ngayon, kung hindi ka sasang-ayon, hindi ka makakaalis dito. Ma'am. Anong gagawin mo? Inumin mo na to. Mabuti ito para sa inyo ng bata. Ma. Ma, gusto mo ba talaga siyang patayin? Sa gitna ng araw, hindi gagawa ng ganitong bagay ang pamilya Santos. Ibalik niyo si Sofia Reyes. Ma, maraming beses nakitang sinabihan tungkol dito. Nag-iinarte lang yan sa akin. Sa mga problema ko, huwag ka nang makialam. Umalis na tayo. Tumigil ka. Ipinagbubuntis niya ang anak mo. Ma, ano po ang sinabi ninyo? Sofia Reyes, dahil ba lasing ka nung gabing iyon? Wala kang kinalaman dito. Ako lang ang kailangan ng baby. Panaginip lang yan. Ang dugo ng mga Santos ay dapat bumalik sa pamilya. Magiging ama na ako. Ipagbigay alam sa lahat. Imbitahin ang lahat ng mga elite. Bukas dumalo kayo sa kasal ng aking anak. Opo. Kunin ninyo si Sofia Reyes at dalhin dito. Opo. Bitawan niyo ako. Miss Reyes, nais po ba ninyong pakasalan ang inyong katabi, si Ginoong Gabriel Santos? Miss Reyes? Ayaw ko. Kuya Gabriel, talaga bang iiwan mo na ako? Kuya Gabriel, iiwan mo na ba kami na 17 girls mo? 17? Hindi ba't laging ipinagmamalaki ng pamilya Santos ang kanilang malinis na reputasyon? Kaya pala hindi nagpapakasal si Sir Gabriel. Abala pala sa bahay. Naku, si Don Santos nangingitim na sa galit.
Gabriel Santos. Sino ba talaga sila? Dad, hindi po totoo yan. Hindi ko sila kilala. Mga tauhan, palayasin sila! Kuya Gabriel, talaga bang iiwan mo na kami? Gabriel, totoo lang. Kilala mo ba talaga sila? Wala akong kasalanan. Sila? Tiyak na nagkunsya ba sila para mangikil sa pamilya Santos? Kuya Gabriel, sinabi mo sa akin isang seremonya lang ang kasal. Pero sa puso mo, ako pa rin ang espesyal. Babe, si Sofia Reyes, pampalamuti lang yan. Ang pinakamahal ko ay ikaw pa rin. Yan ang sinabi mo nung isang linggo. May nunal ka sa kaliwang puwit. Nakita na namin yan. Tama ba, girls? Oo. Yung monthly amortization ng kondo ko, hindi mo pa binabayaran. May record ako ng order. Sabi mo, pakakasalan mo ako kapag nabuntis ako. Nagpa-abort pa ako para sa'yo. Ako rin. Gabriel, pakakasal kayo ni Sofia Reyes dahil nabuntis mo siya. Alam mo ba, buntis din ako sa anak mo. Walang kwentang ama! 18 babae ang nilalandi mo! Buko ka na ngayon! Tama na. Ang mga babaeng nagdadalang tao ng dugo ng mga Santos mananatili rito. Ang iba paalisin. Simula ngayon. Lahat ng ari-arian sa pangalan ni Gabriel isa-freeze at imbestigahan. Kapag nagbago ka na, saka natin pag-usapan. Lolo! Kuya Gabriel, sa wakas, pwede na akong manatili sa tabi mo. Buntis din ako sa'yo, ha? Sinira mo ang buhay ko. Nawala ang pera ko dahil sa'yo. Wala na akong oras para makipaglandian sa'yo. Lalaki. Naglakas loob kang magloko at makipagrelasyon sa 17 babae? Tama na, alam mo naman kasi. Wala ka bang konsensya sa akin at sa sanggol sa tiyan ko? Tama na. Gabriel, kansilahin ang kasal. Tapos na tayo. Kanselahin? Sinasabi ko sa'yo? The interest of innovates is some requestfully. Naku, Mami, nagwawala na si walang kwentang ama. Baka ikulong ka niya sa basement. Tulong! Anong gagawin ko? Kuya Gabriel, kung pakakasalan mo siya, paano naman ako? Ay, naku! Mami, may napansin akong napakahalagang bagay. Si walang kwentang ama, hindi pala siya ang tunay kong ama. Hehe. Mami, ang galing mo rin pala. Anong sinasabi mo? Imposible yan. Totoo, wala akong lukso ng dugo sa lalaking ito. Pero napansin ko, ang tunay kong ama ay narito sa kasal. Baby, sa ganitong sitwasyon, huwag kang magbiro kay mommy. Kahit nakakahiya si Gabriel bilang isang ama, pero pagdating sa dugo, wala tayong magagawa. Anak, tanggapin mo na ang katotohanan. Mami, humingi ka ng tulong kay Daddy. Yung pinakamayaman at pinakagwapo sa ibaba. Siya ang tunay na ama ko. Ano? Baby, hindi ka nagkakamali. Siya ang prinsipe ng Maynila. Wala siyang kahit isang babae sa tabi niya. Paano mo magiging anak niya? Huli na para kumuha ng ibang ama ngayon. Tanggapin mo na ang katotohanan. Mami, nakalimutan mo na ba ang nangyari ng gabing iyon? Oo nga pala. Nang gabing iyon, ako at si Gabriel ay sinadyang nilasing ni Stella Vargas. Pero isinama niya si Gabriel. Habang ako... Miss, mali ang kwartong pinasukan mo. Miss, lasing ka na nga. Tingnan mo kung sino ako. Kung ganun, tulungan mo akong magpawala ng kalasingan. Sandali lang. Diyos ko. Nadungisan ko pa ang sikat na si Lucas Mendoza ng lungsod ng Nueva.
Pagkatapos ng kasal, huli na ang lahat. Ang tunay kong ama ay malapit ng mag-abroad para habulin ang first love niya. Mommy, hulihin mo ang gwapo at mayamang daddy ko. Tama na. Tumahimik kayong lahat. Sofia, sumama ka sa akin pabalik sa pamilya Santos. Hanggat ang anak nating dalawa ay buhay pa, si Lolo ay tiyak na ibibigay ang mana sa atin. Huwag. Sasakay na ng eroplano si daddy para hanapin ang first love niya. Mommy, kilos na! Sofia, Isama mo ko, nakikiusap ako. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Umalis ka, ang kapal ng mukha mong manloko kay Sir Lucas. Mayabang, huwag kang maniwala sa kanya. Nagmamayabang lang siya ngayon. Kapag umibig na sa'yo ang daddy ko, magiging parang asong malambing siya agad. Isama mo na ako, kung hindi mo ako isasama, mamamatay ako dito. Sir Lucas, pasensya na. Medyo may problema sa pag-iisip ang aking fiancé. Kasalanan ko, hindi ko siya nabantayan. Pagkaraan ng ilang araw, ako mismo ang pupunta para humingi ng tawad. Sofia? Si Sir Lucas ay ang lalaking hinahangaan ng lahat ng babae sa lungsod ng Nueva. Paano mo siya nagawang bastusin? Lucas, kung sanggol sa tiyan ko ay sa'yo. Sofia Reyes, gusto mong makisipsip sa mga may kapangyarihan? Mali ang napili mo. Si Sir Lucas ba ay madaling makisipsipan? Ganyan-ganyan lang? Sino ang hindi nakakaalam kay Lucas Mendoza? Ayaw sa mga babae, suklam sa pakikipag-ugnayan sa babae. Hindi mo ba nakikita sa kanyang kamay ang suot niyang rosaryo? Gusto ng pamilya Mendoza na mag-asawa na siya at mamuhay ng normal. Pero hindi siya pumapayag. Paano nangyari yon? Bigla na lang may anak? Naghahanap ba to ng gulo? Akala ko nagpapakatanga lang pala siya. Si Raulo pala. Kapag nang asar ka kay Sir Lucas, wala kang magandang kapalaran. Ang anak ko. Miss Reyes, biro lang yan. Hindi kita kilala. At wala akong balak na mag-alaga ng anak ng iba. Noong una pag-uwi ni Gabriel ay laging pagod na pagod talaga. Una, di ko alam kung bakit. Hanggang sa dumating ang 17 kabit. Hindi kami kailanman nagkaroon ng relasyong sexual. Ang nag-iisang beses ay nang nagkamali ako ng kwarto at ang nakilala ko ay ikaw. Paumanhin, Sir Lucas. Siya po kasi ay medyo may sira ang ulo at walang kinalaman ang pamilya Santos dyan. Mami, huwag kang matakot. Basta may ebidensya ka na anak ni daddy ang bata, hindi kanya pababayaan talaga. Meron kang birthmark na kulay rosas sa mismong lugar na iyon. Ang lugar na yon? Anong lugar yon? Ang lugar na yon. Ikaw. Yung lugar na yon, anong lugar yon? Ikaw? Sofia Reyes, sa mahabang panahon, hindi ko mabilang kung ilang babae ang gumamit ng ganitong trick para makalapit kay Sir Lucas. Ikaw pa? Sofia Reyes, anong akala mo sa sarili mo? Paano ka magkakaroon ng koneksyon sa lungsod ng Nueva sa pinakamataas na VIP nito? Kung hindi kayo naniniwala, pwede akong magpa-DNA test. Tama. Magpa-DNA test nga para mapahiya ng todo tong babaeng to. Anong akala niya sa sarili niya? Ang kapal ng mukhang makipag-ugnayan kay Sir Lucas. At sa mismong kasal niya, pa sinabing anak ni Sir Lucas ang anak niya. Ang kapal talaga ng mukha niya. Magpa-DNA test? Para malinawan ka bago ka mamatay. Ipatawag ang doktor. Sige. Ang galing talaga ni Mommy. Sa wakas makikita ko na si Daddy na mapapahiya. Hahaha. Ano, nandito rin si Chairman Mendoza? Ayos, lalong lumala ang sitwasyon. Ama. Napakaganda naman nito. Si Lucas Mendoza kasi ayaw na ayaw magpakasal. Hindi ko inakala na mabubuhay pa ako para makita ang aking apo. Sana kapag nahayag na ang katotohanan, makalabas ka pa rin ng ligtas. Mami, huy, huwag kang matakot. Mukha lang talagang masungit si daddy, pero mabait naman talaga yan. Anong pinag-uusapan niyo dyan? Siya ba talaga ang aking tunay na apo? Diretsuhin mo na. Kailangan pa bang sabihin?
Hindi talaga yan dugong Mendoza. Kasalanan lahat yan ng masamang tao na si Sofia Reyes. Siya... Ayon sa resulta ng pagsusuri, ang anak ni Miss Reyes ay tunay na dugo ng mga Mendoza. Paano ito nangyari? Ang mahirap na pamilyang ito, paano nagbuntis ng anak ng pamilya Mendoza? Hindi ko siya kilala. Paano? Baka yung gabing yon. Miss, mali ang napasukan mong kwarto. Sofia Reyes, ang kapal-kapal ng mukha mo. Hindi mo lang dinaya si Gabriel, patago ka pang umakyat sa kama ni Sir Lucas. Ang lalim ng plano mo. Kaming lahat dito ginago mo. Tama ba ako? Tama, itong babaeng to, una, nakipagrelasyon kay Sir Gabriel, tapos patagupang nanloko kay Sir Lucas. Ang ganitong klaseng babae, paano naging karapat-dapat na magpakasal sa pamilya Mendoza? Iniisip pa rin ng masamang babae na naman gagamitin ang anak. Sa tingin ko, ang pamilya Mendoza ay hindi palalampasin ang babaeng ito. Tama na. Ano ba sa tingin ninyo ang lugar na ito? Mga taga-kilalang pamilya. Mga kilalang pamilya na nambubuli ng isang babae. Kung ang dinadala ni Miss Reyes ay tunay na dugo ng mga Mendoza, siya na ang manugang ng pamilya Mendoza. Katiwala. Samahan si Miss Mendoza sa sasakyan. Uwi na tayo sa tahanan. Kahit na napilitan ako ng gabing iyon, pero nagdadala ka naman ng aking anak, hindi ko hahayaang apihin ka ng sino man. Mula ngayon, si Miss Reyes ay miyembro na ng pamilya Mendoza. Kapag may narinig pa akong muli na chismis, huwag ninyo akong sisihin. Umalis na tayo. Miss Reyes, kahit buntis ka sa akin, hindi nangangahulugang pakakasalan kita. Unawain mo. Mayabang, baliw sa pag-ibig. Mommy, hindi mo na kailangan ng kung ano-anong paraan. Mag-a-assume na lang yan. Hayes. Sa nangyari ngayon, salamat. Huwag kang magpanggap na close. Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit mo para mabuntis o gaano katagal mo pinaghandaan para lang magampanan ang drama ngayon. Hinahayaan kita. Para lang sa dugo ng mga Mendoza. Nagpapanggap ka na naman. Kanina lang, lihim mong tiningnan ang lahat ng impormasyon ni Mommy at palihim ka pang ngumiti. Hindi ko kailanman inisip na gamitin ang sanggol para lang maging Mrs. Mendoza. Naalala ko kailangan ng assets na lampas sa 100 milyon para magkaroon ng ganitong card. Ang perang ito ay hindi galing sa pamilya Santos. Ako at ang baby ko ang kumita nito. Hindi ako nagkukulang ng pera. At hindi ko rin kailangan ng kayamanan ng pamilya Mendoza. Gusto ko lang protektahan ang baby ko para lumaki siya ng malusog. Sabay nating protektahan siya, sige ba? Wow, tumataas ang heartbeat level ni Dad. Nasiyahan siya sa sagot mo. Hindi niya napapansin sa sarili niya. Malapit na siyang magtagumpay sa pag-a-assuming niya. Isang hakbang na lang. Hello, si Selena Valdez. Babalik siya sa bansa ngayon. Magpadala ka ng tao para sunduin siya. Ay no, hindi maganda to. Nandyan na ang first love ni Dad. Magaling magmanipula ang babaeng ito. Marunong umiyak, magpanggap at mahilig gumawa ng gulo. Kuya Lucas, ang tagal na nating hindi nagkita. Kuya Lucas. Siya si... Sofia Reyes. Buntis siya sa akin. Dahil buntis ka na, ingatan mo ng mabuti ang sarili mo. Tinanggap ni Lucas ang batang ito. Siguradong, alagaan ko siya ng mabuti.
Kung sino ang papakasalan ng pamilya Mendoza bilang manugang ay hindi pwedeng pagdesisyunan ng ibang tao. Noon, nagpasya ka ng mag-isa, naging matigas ang ulo mo, iniwan mo si Lucas at nag-abroad ka. Ngayon gusto mo nang bumalik? Kuya Lucas, ganito rin ba ang nararamdaman mo? Mami, mag-ingat ka. May malaking kalokohan si Selena Valdez mamayang gabi. Lihim siyang nag-ayos ng mga tao para sa welcome party mamayang gabi upang ulitin ang DNA test. Gusto niya akong pagbintangan na hindi ako tunay na anak ni Daddy. Ano? Narinig ko, siya raw ang unang minahal ni Sir Gabriel. Sa kasal ni Sir Gabriel, sinabi niyang buntis siya sa anak ni Sir Lucas. Agad siyang tumanggi sa kasal at nagpa-DNA test. Ang galing talaga ng paraan niya. Kadiri lang talaga. Ngayon, nagtagumpay na siya, nakapasok na nga siya sa tahanan ng mga Mendoza. Hindi ko alam kung anong gayuma ang ibinigay niya kay Sir Lucas. Nandito pa siya sa welcome party ni Miss Selena, ang kapal talaga ng mukha niya. Hindi ba niya alam na si Sir Lucas ay si Miss Selena lang ang tunay na minamahal at buntis pa siya sa anak ng boyfriend nito? Hindi ba siya masamang babae? Ano pa ba siya? Mami, mga hype crowd lang ito ni Selena Valdez. Sinadya nilang marinig mo ang mga sinasabi nila. Huwag kang magpapaniwala, huwag kang magalit. Tayo na lang ang mag-enjoy at kumain ng masarap para mainis sila. Huwag kang mag-alala, hindi nagagalit si Mommy. Masaya ako araw-araw kasama ang baby ko. Sofia. Miss Reyes, nandito ka pala. Kumusta kayong lahat? Matagal na akong hindi nakakauwi. Pag uwi ko pa lang, narinig ko na agad na sa tabi ni Lucas ay may isang Miss Reyes. Masama ang pakiramdam ko. Sinamantala niya ang pagkakataon at nagbuntis kay Lucas. Mabuti rin naman yon, di ba? Kawawa naman si Miss Selena. Pagbalik pa lang, ganito na agad ang kinaharap niya. Nitong mga nakaraang taon si Lucas para sa akin ay walang babae, matino. Hindi ko inaasahan na si Miss Reyes ay nagbuntis kay Lucas. Pero Miss Reyes, ang sanggol sa tiyan mo, talaga bang kay Lucas yan? Yung bata sa tiyan mo, talagang kay Lucas ba yan? Baka peke lang yan. Sir Lucas, hindi niya alam yan. Gagawin ng babaeng to ang lahat para manggamit ng mayaman. Naiinis na ako. Ang masamang babaeng to. Noon, iniwan niya ang tatay ko ng basta-basta. Ngayong mayaman na siya, gusto niyang makinabang ng walang ginagawa. Miss Reyes, kung magpapatest ka ulit ngayon, gaano ka kasigurado? Patestin mo siya. Kahit 100 beses pa, ako pa rin ang tunay na anak ni Daddy. Totoo yan. Tingnan natin kung anong kayang gawin niya. Noong pagtetest, harapan yon at nasa harap ng lahat. Pero kakabalik mo lang sa bansa, kaya hindi nakakagulat na hindi mo alam. Pero hindi ako takot magpatest. Talagang hindi ko alam. Pero ang matalik mong kaibigan, baka hindi alam. Sofia Reyes, ang lakas ng loob mong magdaya sa harap ng mga Mendoza. Nakuha ko ang test result mo. Nakasaad dito na ang bata sa tiyan mo at ang mga Mendoza ay walang anumang relasyon sa dugo. Kaya ang bata sa tiyan niya ay imposibleng kay Sir Lucas. Gumawa lang siya ng peking report para lukohin tayong lahat. Paano nangyaring yon? Sino ang tatay ko? Di ba alam ko yon? Sofia Reyes. Ganti mo sa akin. Ang anak ko pa ang dinala mo at ibang lalaki ang ginawa mong ama. Napakasama mo. Umuwi ka na agad. Tingnan mo. Huwag mo kaming lolokohin. Ikaw pala ang first love. Ang galing mong mang-istorbo. Ikaw ang may gawa nito, ikaw ang bahala. Kaya pala, ang bata sa tiyan niya ay hindi anak ng mga Mendoza. Sayang lang ang pagiging mabait namin sa kanya. Wala pang resulta ang investigasyon. Kaya walang sino man sa inyo ang dapat magbigay ng konklusyon kay Miss Reyes. Sa tingin ko, masyado kayong nagmamadali kaya di nyo nakita ang detalye sa report. Sa report na to, nakasulat talaga na walang relasyon sa dugo. Pero, ang walang relasyon sa dugo ay hindi ang anak ko at si Lucas Mendoza, kundi ang anak mo, Stella Vargas, at si Gabriel. Paano pwedeng mangyari yon? Paano nangyari yon?
Gabriel. Malaking pagkakamali talaga yan. Sa 17 kabit ko, ikaw ang paborito ko. Binilhan kita ng isang pader na handbag. Sabihin mo nga, sino yung lalaking yon? May 17 kabit ka pala? Paano ko malalaman kung ako ang maaangat? Ano naman kung kumuha ako ng ilang reserba? Ginagastos mo ang pera ko. Tapos nagsisilbi ka sa ibang lalaki? Kuya Gabriel, pinaghirapan kong magbuntis. Hindi ba't para lang yon para maangat ako? Lahat yon para lang makasama ka ng legal sa tabi mo. Sophia Reyes, akala mo ba dahil nabuntis ka niya, papakasalan ka na niya talaga? Ang tunay niyang mahal ay si Selena Valdez lang, at ikaw, wala ka lang sa kanya. Gusto ko lang ipagtanggol ang baby ko. Hindi nga kailangang pakasalan ko siya nang makilala ko ang lalaking tulad ni Gabriel na tauhan na ako. Ang baby lang ang pinakamahalaga sa akin. Galing, mommy! Ganun ang tapang. Pero bakit ang anger level ni daddy ay patuloy na tumataas? Pasensya na ha. Madidisappoint kayo. Sino ba nagsabing hindi kami ikakasal? Mga papansin, dalhin niyo siya. Lucas, paano mo nagawa yan sa akin? Matagal na tayong naghiwalay, di ba? Eh anong dahilan kung bakit mo ako hinanap sa ibang bansa? Kung hindi lang dahil kay Sofia Reyes na nakakapit sa'yo noon, may flight ka sana papunta sa lugar ko, di ba? Mali ang pagkakaintindi mo. Pumunta ako ron para lang magnegosyo. Nagkataon lang na nasa bansa mo ako. Ngayong may anak na kami ni Sofia, siya lang ang pakakasalan ko. Yehey! Yehey! Daddy, mommy, nagkakasundo na kayo sa wakas. Ang gaan sa pakiramdam, ang sweet. Ito ang pamana ng pamilya Mendoza. Halika, suotin mo na. Nung dinadala mo ang aking apo, marami ka sigurong pinagdaanan. Ang mahal naman nito. Ngayong manugang ka na, isuot mo na lang. Salamat maat pa. Sofia Reyes, ano bang ibig mong sabihin? Noon, dahil ang pamilya Santos ay palaging nagbabanta sa kaligtasan ng baby, kaya't kailangan ko ang kalinga ng pamilya Mendoza. Pero ngayon, wala na ang banta. Ligtas na ang baby. Kaya dapat na rin akong umalis. Kakasabi-sabi mo lang ng oo, iiwanan mo na ako? Ang baby na ito ay baby nating dalawa. Mabuti naman ang trato sa akin ng pamilya Mendoza. Kapag ipinanganak na itong baby, madalas akong bibisita. Pero hindi naman tayo nagmamahalan. Kung patuloy akong titira rito, ang weird, di ba? Sinong nagsabing hindi kita mahal? One night stand lang yon, saan galing ang pag-ibig? Pero buntis ka sa baby ko. Hindi rin naman yon dahil gusto kita. Haha, tama. Pahirapan mo pa ng ganyan si daddy. Kasalanan niya yan dahil pinahirapan ka niya noon. Wala akong pakialam. Basta, hindi ka pwedeng umalis. At bakit? Ikaw ang nanay ng anak ko. Kung hindi, wala akong pakialam sa'yo. Ibaba mo ako. Gusto na gusto ni baby to, di ba? Napakalambing ni mommy. Ang sarap maging lucky charm. Pwede akong mapunta sa tiyan ng pinakamabait na mommy sa buong mundo. Sophia Reyes, naiwan kang mag-isa. Sophia Reyes, akala mo kapag nakisama ka sa pamilya Mendoza, wala ka ng problema. Stella Vargas, kumalma ka? Ano ba talaga ang gusto mo? Kumalma? Paano ako kakalma? Kung hindi dahil sa'yo, nakapasok na sana ako sa pamilya Santos. Ako ang pinakapaboritong kabit noon, pero ngayon, ako na ang basura. Lahat ng ito dahil sa'yo. Sa totoo lang, meron ka sanang mas magandang pagpipilian. Napakatalino mo at napakaganda mo pa. Bakit kailangan mong ipilit ang sarili mo sa ganitong sitwasyon? Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi dahil sa'yo na nagbunyag sa harap ng lahat na ang bata sa tiyan ko ay hindi kay Gabriel, nakapasok na sana ako sa pamilya Santos. Hindi ba't ikaw ang may kasalanan? Kaysa umasa sa lalaki at natatakot, mas mabuti pang tumayo sa sariling paa para buhayin ang anak. Tumayo sa sariling paa?
Anong karapatan mo? Ikaw, sabihin mo sa akin, anong karapatan mo na ipagbuntis ang anak ni Lucas Mendoza, makapasok sa pamilya Mendoza, at maging ma'am ng pamilya na kinaiinggitan ng lahat? Kapag nawala ang batang ito, tingnan natin. Kung pansinin ka pa niya? Sir Lucas, si Sofia man, babae ko siya. Ako na ang bahala. Sa pagliligtas sa kanya. Kung wala lang ang mga kabit mo, hindi siya manganganib. Kung may mangyari sa anak ko o kay Sofia, ang buong pamilya Santos, hindi ko palalampasin. Nakikiusap ako, huwag mong saktan ang anak ko. Wala siyang ginawang masama. Huli na para sa iyo. Bitawan mo siya. Buti na lang dumating ka. Hindi ko na kailangan pang hanapin kayo isa-isa. Sugod! Ang dami-daming tao. Bugbugin niyo sila. Ay nako, dalawang tanga talaga. Nagliligtas ng tao ng mag-isa, nagpapapogi pa. Bakit hindi kayo nagdala ng mga bodyguard? Gusto mo bang maging knight in shining armor ngayon? Kayo lang dalawa? Nakakatawa talaga. Stella, baliw ka ba? Magbabayad ka talaga. Ano, magbabayad? Ipapakita ko sa inyo kung ano talaga ang kabayaran. Ano ang gagawin mo? Sofia, sa tingin mo, ang unang tira ko sa mukha mo ba tatama? O sa tiyan mo? Huwag kang matakot, Mommy. May paraan ang Lucky Charm. Makinig ka sa akin. Ipikit mo ang mga mata mo. Naniniwala ako sa'yo, baby. Huwag! Mommy, ngayon dumako sa kaliwa ng 15 degree. Baby, kasama rin ba ito sa kalkulasyon mo? Siyempre naman, Mommy, ako ang pinakamagaling sa math. Ano pang hinihintay ninyo? Sugod! Mami, umilag sa kaliwa. Sipain mo ang kanyang binti. Atakihin ang ibaba. Dudutin ang mga mata. Mami, yumuko ka agad! Sofia, ikaw. Superman ka ba? Buti na lang at mabait si Sofia at hindi ako pinaginitan. Kung hindi, di ko alam kung ilang beses na sana ako namatay. Baby, ito ay... Mami, ito ang lucky buff ng iyong lucky charm. Kapag kasama mo ako, ikaw ang pinakamalakas. Walang silbi! Kayong lahat walang kwenta? Baby, ano ang gagawin ko? Mami, huwag kang magtago. Ibuka ang bibig mo. Ah, tiwala ka sa akin. Paano posible yon? Ngayon, idura mo yon. Paano ko idudura? Parang pagdura ng buto ng pakwan. Puft, puft, puft. Ang binti ko. Ang binti ko. Ito, ang babaeng ito ay gumagamit ng mahika. Ate, hindi na namin kukunin ang sahod namin. Umalis na tayo. Bumalik kayo. Bumalik kayong lahat dito.
Baby, paano na ako? Mommy, talon, iwas, umikot ka. Huwag kang magpakarte dyan. Yung ilong ko, kakagawa lang. Stella Vargas. Bakit kailangan umabot pa sa ganito? Dahil hindi ko matanggap. Bakit ikaw nasa'yo na ang lahat habang ako wala? Kasi hindi ko kailanman naisip na makipag-agawan. Gusto ko lang protektahan ang baby ko at ang mga taong mahalaga sa akin. Maghintay ka lang! Sofia? Sofia, buti naman at ligtas ka. Kasalanan ko lahat ito. Kung hindi dahil sa ginawa ko sa'yo noon, hindi ka mahaharap sa mga gantong problema. Kung alam mo nga na ikaw ang dahilan ng panganib ko, edi huwag mo na akong hanapin sa susunod. Buwisit na lalaki, umiyak na ang bata saka mo lang hahanapin ang gatas. Tumulo na ang sipon sa bibig, saka mo lang iwawaglit. Matigas ang ulo, saka kalilingon. Nasaan ka nun? Salamat sa pagsagip mo sa akin. Ako, ang pakay ko lang ay sagipin ng bata. Tisk. Maarte. Mommy. Si Papa ngayon, halos 180 na ang tibok ng puso. Kaya siya nagkakaganyan dahil inuna mong kalagan si Gabriel sa tali at hindi siya. Nagseselos siya. Subukan mo siya kung hindi ka naniniwala. Magkunwari kang hinimatay. Sofia. Huwag mo naman akong takutin. Sofia Reyes, gising na! Saan ang masakit? Nasugatan ka ba? Bakit ka nakatulala dyan? Tumawag ka ng doktor ngayon din. Kasalanan ko lahat ito. Kung mas maaga kitang nakita, hindi na sana nangyari ito. Mommy, ayan. Nababaliw na si Daddy sa pag-aalala. Kasalanan ko talaga. Kung mas maaga lang sana kita nahanap. Sofia Reyes, ang pagpapanatili ko sa iyo sa pamilya Mendoza ay hindi lang talaga para sa bata. Mommy, malapit na siyang umamin. Pakinggan mo. Sa totoo lang, sa'yo, nagpapanggap ka lang pala. Anong sayo mo? Sabihin mo na nga. Niloko mo ako? Aray, medyo nahihilo na talaga ako. Kanina, ang tapang-tapang mo ha. Kanina lang yon. Ngayon, pagod na talaga ako. Yakapin mo naman ako. Oo. Tuloy lang ang paglalambing, Mommy. Paboritong-paborito yan ni Daddy. Wala na talaga akong magagawa sa'yo. Sofia, sa totoo lang, mahal pa rin kita. Sofia, ang mga ito galing pa sa France. Espesyal na ipinagawa. Tanggapin mo na. Yung iba tatanggapin ko. Pero ito, Ika-79 na beses na ito ha. Kailan ka ba papayag na pakasalan ako? malapit nang ipanganak ang baby. Para kay baby, para madali siyang iparehistro sa hinaharap. Yung sinabi mo kanina, ulitin mo. Ako kanina? Sinabi ko, papayag ka bang pakasalan ako? Magkasama hanggang pagtanda. Magkasama sa sementeryo. Oo, papayag ako. Baby, pumayag na si Mommy na pakasalan ako.